May lugar ba ang Pilipinas para sumabat dito? Ang mga salitang iyon, na parang isang malamig na patalim, ay tumagos sa mga siglong gulang na pader na laryo ng akademikong forum sa Harvard University. Ang pangungutya ng propesor mula sa Peking University ay magiging ganap na pagkabigla sa loob lamang ng 3 minuto. Ang mga nangungunang akademiko ng Japan ay mamumutla at hindi makapagsalita. Pagkatapos ng di planadong talumpating iyon, ang 200 na world-class na scholar sa silid ay nabalot sa ganap na katahimikan. At ng gabing iyon, lahat ng media sa buong mundo ay naglabas ng mga kagyat na balita. Nilinlang ng Pilipinas ang mundo. Ano nga ba ang itinatago ng kapuluang ito na matagal nang binaliwala ng mundo, na sapat upang gumuho ang pandaigdigang sistema ng pag-unawa? Ang 12 na pinutong katotohanan na yumanig sa mundo ay magsisimula na ngayon. Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon sa bulwagan ng Harvard, ang pinakamataas na institusyon ng pag-aaral sa mundo, ang di kapanipaniwalang pagbaliktad ng mga pangyayari. Ako si Jose Reyes, isang Pilipinong siyentista na dumalo sa Harvard International Forum. Sa loob ng 75 taon, nanirahan ako sa Amerika, isang propesor na inialay ang buhay sa pagsasaliksik sa physics. Nakuha ko ang aking doctorate sa Harvard, naging mananaliksik sa MIT, at kasalukuyang nagtuturo sa Boston University. Bago tayo magpatuloy, mangyaring i-comment kung saang panig ka ng mundo nanonood at siguraduhing mag-subscribe dahil ayaw mong makaligtaan ang balita bukas. Ang kaganapang ito, na may temang ang nakaraan at hinaharap ng sibilisasyon sa Silangang Asya, ay nagtipon sa mga pinakamahuhusay na scholar mula sa buong mundo. 30 minuto bago magsimula ang forum, tinitingnan ko ang huling listahan ng mga tagapagsalita sa lobby. Kinatawan ng China, si Professor Li Wei. Kinatawan ng Japan, si Professor Nakamura Kenji. Pagkatapos, kinusot ko ang aking mga mata at tiningnan muli ang puwesto para sa kinatawan ng Pilipinas, kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan ko 1 linggo na ang nakalipas, ay tuluyan nang nawala. Paumanhin, mukhang nawawala ang pangalan ko sa listahan ng mga tagapagsalita. Tanong ko sa nanginginig na boses sa organizer. Isang matandang may buhok na puti ang sumulyap sa akin sa ibabaw ng kanyang salamin sa pagbasa. Professor Reyes, malamig niyang sabi. Paumanhin nagkaroon ng pagbabago sa schedule. Dahil sa kakulangan sa oras, napagpasyahan naming ang China at Japan na lamang ang maglalahad para sa Silangang Asya. Pero 1 buwan ko itong pinaghandaan. Sana maunawaan ninyo. Sa huli, ang China at Japan naman talaga ang sentro ng Silangang Asya, hindi ba? Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, parang may matulis na bagay na tumusok sa puso ko. 35 taon. Iyan ang haba ng panahong ginugol ko sa Amerika. Nagtapos ako ng doctorate sa Harvard, nagsaliksik sa MIT, naglathala ng 12 mga papel. Ngunit sa huli, sa kanilang mga mata, ang Pilipinas ay isang bagay na hindi umiiral. Pumasok ako sa banyo at tumingin sa salamin. Isang lalaking may mukhang silanganin at puting buhok ang nakatitig pabalik. Mahigpit kong hinawakan ang lababo, yumuko ng malalim. Halos tumulo na ang aking mga luha, ngunit pinigilan ko. O marahil, sanay na ako. Para saan ba ako nabuhay sa loob ng 35 taon? Isang bulong ang lumabas sa aking bibig. Naalala ko ang sinabi sa akin ng aking thesis advisor noong nasa PhD program ako. Ang bansa ninyo, wala namang gaanong teknolohiya, di ba? Puro lang kayo panggagaya. Noong panahong iyon, wala akong masabi dahil wala akong paraan para patunayan na mali siya. Lumabas ako at nagtungo sa bulwagan. Mahigit 100 na dumalo na ang nakaupo sa harap na hanay. May mga nameplate para sa China at Japan, India, Germany, France. Ngunit ang upuan para sa Pilipinas ay wala man lang doon, na para bang hindi ito kailanman naging bahagi ng plano. Humanap ako ng upuan sa isang sulok sa likuran. Isang estudyanteng taga-India sa tabi ko ang sumulyap sa akin nang may pagtataka. Pilit akong ngumiti at binuklat ang programa. Inobasyon ng China, kadalisayan ng Japan, ang nakasulat sa mga pamagat. Ang Pilipinas ay wala, kahit isang salita sa pamagat. Naging invisible na naman ako ngayon. Mahina akong buntong hininga. Ngunit hindi ko pa alam noon na sa loob lamang ng 2 oras, ang buong bulwagang ito ay ganap na mababaligtad at ang pangalang Pilipinas ay babanggitin ng bawat isa. Tumayo ang host sa entablado at hinawakan ang mikropono. Ngayon, ating tuklasin ang nakaraan at hinaharap ng sibilisasyon sa Silangang Asya. Una sa lahat, salubungin natin ng may masigabong palakpakan si Professor Li Wei mula sa Peking University.
Pumalakpak ang mga tao. Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamao. Nagsimula na ang kapistahan ng kahihiyang ito. Ang tumayong si Professor Li Wei ay karapat-dapat sa kanyang pinagmulan sa Peking University, puno ng sigla at kumpiyansa. Siya ay matangkad, malakas ang boses, at nagliliwanag sa tiwala sa sarili. Mga ginoo at ginang, ang simula ng sibilisasyon sa silangang Asya ay ang Tsina. Ang kanyang unang pangungusap ay agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Sa screen, lumitaw ang isang larawan ng marilag na Great Wall. Tingnan ninyo, ang ating 4 na dakilang imbensyon pulbura, kompas, paggawa ng papel, at paglilimbag. Lahat ng ito ay nagmula sa Tsina. Ang mga dakilang imbensyong ito na nagpabago sa sibilisasyon ng tao ay nilikha ng aming mga ninuno. Habang nagpapalit-palit ang mga slide, lalong lumalakas ang paghanga ng mga manonood. Mula sa aking upuan sa likuran, pinanood ko ito ng may matinding hinanakit. Kung walang pulbura, magkakaroon ba ng modernong mga sandata? Kung walang kompas, magsisimula ba ang panahon ng pagtuklas? Kung walang papel, posible ba ang pagpapalaganap ng kaalaman? Patuloy na nagsalita si Professor Li nang may sigasig. Tingnan ninyo, ngayon, ang aming teknolohiya sa high-speed rail. Tingnan ang aming teknolohikal na lakas na may bilis na 350 km bawat oras. Mula Beijing hanggang Shanghai, 4 na oras lang. Iyan ang bilis ng Tsina. Lumitaw sa screen ang isang kahanga-hangang imahe ng high-speed train ng China. Naghiyawan ang mga manonood. Kami ay isang bansa na may 50,000 taon ng kasaysayan. Ang mga kaisipan ni Confucius at Laozi ay nananatiling pundasyon ng pilosopiya sa buong mundo, hindi ba? Ang mismong terminong sinosphere ay patunay ng impluensya ng Tsina. Huminto siya sandali, may isang makahulugang ngiti. Ang silangang Asya ay laging umuunlad na ang Tsina ang sentro. Ganoon noon, ganoon ngayon, at ganoon din sa hinaharap. Dumagundong ang palakpakan. Lahat ng 500 na manonood ay pumalakpak. Nanlumo ang puso ko dahil ni minsan ay hindi nabanggit ang Pilipinas. Idinagdag ni Professor Li, tingnan ninyo ang laki ng aming ekonomiya. 18 trilyon na GDP, pangalawa sa mundo. Tingnan ang aming teknolohiya sa kalawakan. Kami lamang ang bansa na matagumpay na nakalapag sa malayong bahagi ng buwan. Iyan ang katayuan ng Tsina. Muling umugong ang palakpakan. May ilan pang ang tumayo. Lumubog ako sa aking upuan. Pakiramdam ko'y kasing liit ako ng isang butil ng alikabok. Ang hinaharap ng silangang Asya ay pamumunuan ng Tsina. Ang Belt and Road Initiative ay lumilikha ng isang bagong Silk Road. Nagtatayo kami ng isang malaking economic belt na tumatawid sa Asya, nag-uugnay sa Europa at Africa. Nang bumaba sa entablado si Professor Li, ang palakpakan ay parang alon na hindi humuhupa. Sabi ng host na may halong paghanga, isang napakagandang presentasyon. Nakita natin ang dakilang nakaraan at maningning na hinaharap ng Tsina. Naisip ko, umiiral din ang Pilipinas. Mayroon din kaming kasaysayan, mayroon din kaming teknolohiya. Ngunit wala akong lakas ng loob na sabihin iyon. Niwala akong pagkakataon. Muling kinuha ng host ang mikropono. Susunod salubungin natin si Professor Nakamura Kenji mula sa University of Tokyo. Pakinggan natin ang kagandahan ng kadalisayan na ipinapakita ng Japan. Napabuntong hininga ako. Ngayon, Japan naman. Muli, ang Pilipinas ay magiging isang bansang hindi umiiral. Umakyat sa entablado si Professor Nakamura. Ang iskolar na ito mula sa University of Tokyo ay may seryosong ekspresyon ngunit puno ng pagmamalaki. Isang magandang tabas na suit at salamin na may pilak na frame ang tipikal na anyo ng isang Hapon na akademiko. Magandang araw sa lahat. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang diwa ng Japan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Lumitaw sa screen ang isang imahe ng isang samurai. Alam ba ninyo ang espiritu ng Bushido? Ang diwa ng isang artisan na naghahangad ng pagiging perpekto, iyan ang kaluluwa ng Japan. Kahit isang bagay lang ang gawin namin, gagawin namin ito sa pinakamahusay na paraan. Nagbago ang slide, ipinapakita ang isang pabrika ng Toyota. Tingnan ang Toyota Production System, Just-in-Time, Kaizen. Lahat ng ito ay naging pamantayan sa pagmamanupaktura sa buong mundo. Ang aming paghahangad ng zero defects ang lumikha ng himalang ito. Tumango ang mga manonood, lalo na ang ilang propesor sa pamamahala na abala sa pagsusulat. Tingnan ang aming mga produktong elektroniko, Sony, Panasonic, Nintendo. Alam ninyong lahat kung paano binago ng mga tatak na ito ang mundo.
Binago ng Walkman ang kultura ng musika. Binago ng PlayStation ang kultura ng paglalaro. Sunod-sunod na lumitaw sa screen ang mga produkto ng Sony, mula sa Walkman hanggang sa pinakabagong PlayStation, at tingnan ang aming industriya ng kultura. Ang anime at manga ay sentro na ngayon ng kultura ng kabataan sa buong mundo. Pokemon, Dragon Ball, Naruto, sino ang hindi nakakakilala sa mga karakter na ito? Ilang mga mas batang dumalo ang napangiti, tiyak na lumaki rin sila sa panonood ng anime. Alam ba ninyo kung gaano karaming Michelin-starred na restaurant ang mayroon ang Japan? Pangalawa lamang kami sa France. Ang sushi ay isa ng kasing kahulugan ng high-end na cuisine sa buong mundo. Huminga ng malalim si Profesor Nakamura at nagpatuloy ng may higit na sigasig. Kami ang bansa sa Asia na may pinakamaraming Nobel Prize. Sa larangan ng agham pa lamang, mahigit 20 na ang nagwagi. Iyan ang lakas ng pananaliksik ng Japan. Lalo akong nanliit. Ang mga bundok ng Tsina, ang mga karagatan ng Japan, lahat ay ginawang isang di nakikitang sapa ang Pilipinas. Pagkatapos ng Meiji Restoration, kami ang unang bansa sa Asia na matagumpay na naging moderno. Inangkat namin ang teknolohiya ng kanluran nang hindi nawawala ang aming diwang Hapones. Ang resulta ay ang Japan ngayon, puno ng pagmamalaki ang kanyang boses. Alam ba ninyo ang salitang wabi-sabi? Ang paghahanap ng kagandahan sa di-kasakdalan. Ito ang estetika ang Japan. Hindi lang kami gumagawa ng teknolohiya, lumilikha kami ng sining. Umugong ang palakpakan. Tumingin ako sa paligid. Lahat ay may ekspresyon ng paghanga. Bagamat isang maliit na kapuluan ng Japan, kami ang pangatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Kahit walang likas na yaman, nakalikha kami ng mga himala sa pamamagitan ng teknolohiya at diwa, tinapos ni Profesor Nakamura. Ang kadalisayan ng silangang Asya, iyan ang regalo ng Japan sa mundo. Muling dumagundong ang palakpakan. Yumuko ako. Sa loob ng 2 oras, hindi man lang nabanggit ang Pilipinas. Nagsimula ang question and answer session. Isang estudyante sa harap ang nagtaas ng kamay. Ito yung estudyanteng taga-India na mukhang mula sa Harvard Business School, may kulot na buhok at matalas na mga mata, mga nasa huling bahagi ng kanyang 20s. Maraming salamat sa inyong 2 napakagandang presentasyon. Ang mga nagawa ng Tsina at Japan ay tunay na kahanga-hanga. Tumayo siya at tumingin sa paligid na parang may hinahanap, ngunit may tanong ako. Pagdating sa silangang Asya, kilala ang Tsina at Japan. Pero ano ba ang naging espesyal na kontribusyon ng Pilipinas? Ibig kong sabihin, bukod sa Jollibee at karaoke, mayroon ba silang anumang makasaysayang ambag? Sa sandaling iyon, ang buong bulwagan ay napuno ng mahinang tawanan. Oo nga, ano bang meron sa Pilipinas? Di ba't lugar lang yan para kumain ng Chicken Joy? Yung mga OFW. Pero iyon ba ang kontribusyon? Sabi ng isang tao ng malakas. At saka yung mga beaches. Nakita ko sa Netflix, maganda raw. Isa pang bugso ng tawanan, na para bang ang Pilipinas ay isang paksa lamang para sa libangan. Sumagot si Professor Lee, ang Pilipinas? Isang kapuluan lang iyon sa pagitan ng Timog Dagat Sina at Karagatang Pasipiko. Narinig ko maganda raw ang kanilang musika. Mukhang nagsisikap naman sila. May himig ng awa sa kanyang boses na parang nakikipag-usap sa isang bata. Sumang-ayon si Profesor Nakamura. Tunay ngang natutunan ng Pilipinas nang maayos ang mga itinuro namin sa kanila. Ang kanilang mga electronics ay binuo rin batay sa aming teknolohiya. Gusto kong tumalon mula sa aking upuan, sumigaw ng, "Hindi! May sariling orihinal na teknolohiya at kasaysayan ang Pilipinas." Ngunit ang aking mga binti ay hindi gumagalaw. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa na naipon sa loob ng 35 taon ay parang tanikala na gumapos sa akin sa upuan. Ito ang katotohanan. Ganito ang tingin ng mundo sa Pilipinas. Mahigpit kong kinuyom ang aking kamao. Halos bumaon ang mga kuko sa aking palad. Galit at hinanakit ang sabay na bumuhos sa aking puso. Nang akmang magsalita ang host para ayusin ang sitwasyon. Sige, dumako na tayo sa susunod na tanong. Sa sandaling iyon, sandali lang. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng bulwagan, tahimik, ngunit puno ng hindi matitinag na kapangyarihan. Si Profesor Eleanor Vance, isang kilalang historyador mula sa History Department ng Harvard. Sa loob ng 25 taon, inialay niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng kasaysayan ng Timog Silangang Asya at ng Pilipinas. Siya, nakilala sa pagiging tahimik, ay biglang tumayo. Lahat ng tao sa paligid niya ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Ang lahat ng atensyon ay biglang nabaling sa kanya. Ako ang sasagot sa tanong na iyan.
Nagsimula siyang maglakad pasulong. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Hawak niya ang isang maliit na USB drive. Professor Vance, wala po ito sa ating programa, sabi ng host na nag-aalala. Bigyan niyo lang ako ng 10 minuto, sapat na iyon. Ang kanyang boses ay may diwang hindi matatanggihan. Nang makarating sa entablado, isinaksak ni Professor Vance ang USB sa laptop. Umilaw ang screen. Tiningnan niya ang buong madla, kasama na sina Professor Lee at Nakamura, na may mga mapanuyang ngiti pa rin sa kanilang mga labi. Ang tanong kanina ay, bukod sa Jollibee, ano pa ang mayroon ng Pilipinas? Nagbago ang imahe sa screen. Ang unang lumitaw ay isang bagay na hindi ko mapaniwalaan, isang sinaunang mapa ng Mactan noong ika-15 na siglo. Katabi ang isang ilustrasyon ng mga barkong Espanyol at mga bangkang pandigma ng mga katutubo. Ang buong bulwagan ay biglang natahimik. Ang dating mapanuksong kapaligiran ay biglang nagyelo. Ang aking ama ay isang Peace Corps volunteer na nadestino sa Pilipinas. Ang biglaang pag-amin ni Professor Vance ay nagpatulala sa lahat. Doon niya ginugol ang mga taon kung kailan nagsisimulang umangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Hanggang sa kanyang pagpanaw, hindi niya makalimutan ang kapuluang iyon. Hindi niya makalimutan ang mga taong tahimik na nagtatrabaho sa mga pabrika para itayo ang kanilang himala sa ekonomiya. Hindi niya makalimutan ang mga mata na puno ng pag-asa para sa demokrasya sa ilalim ng isang diktadurya. Huminga siya ng malalim. Kaya sinimulan kong pag-aralan ang Pilipinas. Sa loob ng 25 taon, at natanto ko ang isang bagay, lubha tayong ignorante tungkol sa Pilipinas. Lumitaw ang isang bagong slide, 1521, ang labanan na nagpabago sa kasaysayan ng pandigmaang pandagat sa mundo. Tingnan ninyo ito, pinalaki niya ang mapa ng Mactan. Noong 1521, mahigit 500 taon na ang nakalipas, isang pinuno na nagngangalang Lapu-Lapu ang namuno sa kanyang mga mandirigma laban sa isang ekspedisyon na pinamumunuan ni Ferdinand Magellan na kumakatawan sa pinakamakapangyarihang imperyo noon, ang Espanya. Nagsimulang manigas ang mukha ni Professor Nakamura. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nagbunyag ng kanyang pagkabalisa. Gaano kalakas ang kapangyarihan ng Europa sa dagat noon? Ang kanilang mga barko ay armado ng mga kanyon, ang kanilang mga sundalo ay may baluting bakal, ang kanilang lakas sa dagat ay nangingibabaw sa mundo. Samantala, ang mga mandirigma ni Lapu-Lapu ay mayroon lamang mga kahoy na kalasag at mga sibat. Nagpakita si Professor Vance ng isang slide na naghahambing sa mga sandata ng 2 panig. Inakala ng mga Europeo na ang labanang ito ay magiging isang madaling panalo, isang panig na massacre. Ang mga manonood ay nagsimulang mag-focus, ang ilan ay bumubulong ng paghanga, ngunit nagkamali sila. Ang ginamit ni Lapu-Lapu ay hindi dahas, kundi talino. Nagsimulang mapuno ng lakas ang boses ni Professor Vance. Bumilis din ang tibok ng puso ko. Sa wakas, may nagsasabi na ng katotohanan. Alam niyang matatalo sila sa isang direktang labanan. Ngunit mayroon siyang isang ganap na bentahe na wala ang mga Espanyol, kaalaman sa lugar. Alam niya na ang mga katubigan ng Mactan ay mababaw at puno ng mga korales sa low tide na magiging hadlang sa malalaking barko ng mga Espanyol at pipilitin silang lumaban ng malapitan sa pampang. Isang malaking sugal, hindi napigilang sabihin ng isang Amerikanong propesor. Oo, isang sugal na batay sa masusing kalkulasyon. Ipinusta niya ang kaalaman sa agos ng tubig, sa heograpiya at sa katapangan ng kanyang mga tao na nagmula sa mga henerasyon ng mga mandaragat. Lumitaw sa screen ang isang sipi mula sa mga tala ni Antonio Pigafetta, ang chronicler ni Magellan. Si Lapu-Lapu ay parang isang Diyos ng digmaan, lumitaw mula sa katubigan na inakala naming hindi kayang labanan. Ang mga Espanyol ay nataranta at natalo. Ang ekspresyon ni Profesor Nakamura ay lalong naging seryoso. Ang sariling kasaysayan ng kanluran ang ginagamit na ebidensya, wala siyang maipangkontra. Si Lapu-Lapu ay hindi lamang isang pinuno. Siya ay isang henyo sa estratehiya. Ginamit niya ang kalikasan, ang heograpiya, at maging ang psikolohikal na digmaan. Pinatunayan niya na ang nagpapanalo sa isang digmaan ay hindi lamang ang superioridad ng sandata, kundi ang talino sa isipan. Tinalo niya ang isang pandaigdigang kapangyarihan gamit ang lakas ng mas nakabababa at binago ang kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Ang diwang ito ang simula ng Pilipinas. Pigil hininga ang mga manonood, nakikinig ng mabuti. Ang mga dating tumatawa sa Pilipinas ay may bahid ng hiya sa kanilang mga mukha, nakatingin ngayon kay Professor Vance ng may paggalang.
Ngunit hindi pa iyan ang lahat, sabi ni Professor Vance. Ang pagtatanggol laban sa mananakop ay nagpapakita ng tapang at talino ng Pilipinas sa harap ng kahirapan. Ngunit ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi lamang ipinapakita sa larangan ng digmaan, kundi sa isang mas malalim at pangmatagalang aspeto, ang pangangalaga sa sibilisasyon. Nagpalit siya ng slide. Ang lumitaw sa screen ay ang imahe ng mga rice terraces ng Ifugao, isang UNESCO World Heritage Site. Kanina, binanggit ni Professor Lee ang 5,000 taon ng maningning na kasaysayan ng Tsina. Tama siya. Ngunit ano ang nangyari sa mga siglo ng kolonisasyon sa maraming bansa kung saan ang mga katutubong kultura ay binubura, saan napunta ang kaluluwa ng isang sibilisasyon? Biglang nanlamig ang mukha ni Professor Lee, na tila nahuhulaan ang susunod na sasabihin. Ang sagot ay narito. Umalingaw-ngaw ang boses ni Professor Vance sa bulwagan. Sa harap ninyo ay mga hagdan-hagdang palayan na inukit sa mga bundok mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, gamit lamang ang mga kamay at simpleng kasangkapan. Ngunit higit pa rito, ito ang tahanan ng Hudhud, isang epikong inaawit na naglalaman ng kasaysayan, mga batas, at paniniwala ng mga Ifugao. Ito ay naipasa sa pamamagitan ng bibig sa daan-daang henerasyon. Sa Mindanao, mayroon tayong Daranggen ng mga Maranao, isa pang epiko na kinikilala ng UNESCO. Ito ay mga hiyas ng sangkatauhan. Paano sila nakaligtas? Nagtanong siya at sumagot. Nakaligtas sila dahil sa isang dakila at mapanganib na paglalakbay ng kultura. Sa loob ng daan-daang taon ng pananakop ng mga Espanyol at Amerikano, habang ipinipilit ang bagong relihiyon at wika, isang grupo ng mga ninuno, mga chanter, at mga pinuno ng komunidad ang tahimik na pinangalagaan ang mga tradisyong ito. Hindi ito isinulat sa papel, kundi isinapuso. Ang paglalakbay na ito ay hindi sa kilometro, kundi sa mga henerasyon, sa kabila ng mga digmaan, gutom, at pang-aapi. Ngunit ang halos lahat ng mga epikong ito ay nanatiling buo. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Ang kasaysayang ito ay narinig ko mula pagkabata, ngunit ngayon ko lang naramdaman ang bigat at kahalagahan nito. Nagpakita si Professor Vance ng isang itim at puting larawan ng isang matandang Ifugao na nag-aawit. Hindi ito pagnanakaw o pananakop. Ito ay isang pagliligtas sa sibilisasyon. At habang ang mga kayamanang ito ay ligtas sa mga kabundukan ng Pilipinas, ano ang nangyayari sa ibang bahagi ng mundo? Sa maraming lugar, ang mga katutubong kultura ay nawasak. Isang imahe ng mga nawasak na templo at sinunog na mga aklat mula sa iba't ibang pananakop sa kasaysayan ang lumitaw. Ang pagkawasak at kabaliwan ay isang malupit na kaibahan sa kadalisayan ng mga epiko. Habang ang isang lugar ay sinisira ang sarili nitong kultural na ugat, ang isa namang lugar ay tahimik na pinangangalagaan ang mga pamanang ito ng sangkatauhan na itinuturing na kayamanan. Mahigpit na kinuyom ni Professor Lee ang kanyang kamao, walang masabi. Ang 5,000 taon ng kasaysayan na kanyang ipinagmamalaki ay binigyan ngayon ng bagong kahulugan ni Professor Vance sa paraang hindi niya kayang tutulan, ang nagmana. Kaya, mga kasama, tiningnan ni Professor Vance ang buong madla. Kapag pinag-uusapan natin ang sibilisasyon, hindi lang natin pinag-uusapan kung ano ang nilikha sa nakaraan, kundi mas mahalaga kung ano ang pinangangalagaan at ipinapasa sa kasalukuyan. Sa ganitong diwa, ang Pilipinas ay hindi lamang isang ekonomiya o isang politikal na entidad. Ito ay parang isang arka ni Noe ng sibilisasyon. Iniligtas nito para sa sarili at para sa mundo ang pinakamahalagang alaala. Naramdaman ko ang init na dumaloy sa aking puso. Oo, ito ang DNA ng Pilipino. Hindi para manakop, kundi para mag-alaga. Hindi para sumira, kundi para magpasa. Ang tahimik na paninindigang ito ay mas malakas kaysa sa anumang maingay na slogan. Ang mga iskolar, kasama na ang estudyanteng taga-India, ay nagpakita ng pagkaunawa. Nagsimula nilang maintindihan na ang halaga ng Pilipinas ay higit pa sa kanilang inaakala. Gayunpaman, hindi nanatili sa kaluwalhatian ng nakaraan ang Pilipinas. Dinala ng boses ni Professor Vance ang isipan ng mga manonood mula sa sinaunang panahon pabalik sa kasalukuyan. Ang DNA ng pangangalaga sa sibilisasyon ay naging isang diwa ng paghahangad ng kahusayan. Ngayon, tingnan natin kung paano naging makina ng hinaharap ang kapuluang ito mula sa pagiging isang arka ng sibilisasyon. Ang imahe sa screen ay nagbago mula sa mga sinaunang epiko patungo sa isang modernong gusali sa isang business district sa Pilipinas na may mga logo ng mga pandaigdigang kumpanya.
Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi pisikal na nahahawakan, ngunit ang impluensya ay napakalaki. Isang chart ang lumitaw, Global Leadership in Business Process Outsourcing, BPO. Ang Pilipinas ay kinikilala bilang BPO Capital of the World. Hawak ng bansang ito ang malaking bahagi ng pandaigdigang merkado para sa voice services at patuloy na lumalaki sa mga serbisyong may mas mataas na halaga tulad ng healthcare information management, software development at animasyon. Isang bulong ng pagkamangha ang maririnig sa bulwagan. Marami, kabilang ang mga nangungunang propesor sa ekonomiya, ay nagpakita ng di kapani-paniwalang ekspresyon. Ano ang ibig sabihin nito? Paliwanag ni Professor Vance sa pinakasimpleng paraan. Nangangahulugan ito na ang customer service para sa iyong telepono, ang back office support para sa iyong bangko, ang medical transcription para sa iyong ospital, ang animation para sa iyong paboritong cartoon, isang malaking porsyento ng mga kritikal na operasyong ito ng mga pinakamalaking kumpanya sa mundo ay nangyayari sa Pilipinas. Ang sinabi ng aking advisor, puro lang kayo panggagaya, ay muling umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ngunit ngayon, hindi nakahihiyan ang naramdaman ko, kundi isang uri ng kasiyahan. Panggagaya? Hindi. Ang ginawa ng Pilipinas ay ang paglikha ng isang bagong pamantayan. Hindi ito panggagaya, ito ay isang paradigm shift, sabi ni Professor Vance, na tila nabasa ang aking isip. Noong una, ang outsourcing ay tungkol lamang sa murang paggawa. Ngunit ang Pilipinas ay nag-alok ng isang bagay na mas mahalaga. Isang workforce na hindi lamang matatas sa Ingles, kundi may mataas na cultural adaptability at isang natatanging katangian na tinatawag nilang malasakit, isang uri ng empatiya at tunay na pag-aalaga. Binago nito ang laro. Lumitaw sa screen ang mga larawan ng mga masisiglang call center at IT park sa Pilipinas. Ano ang kailangan para magtagumpay ang modelong ito? Kailangan ng ganap na tiwala dahil ipinagkakatiwala ng mga kliyente ang kanilang pinakamahalagang data at relasyon sa customer. At sa loob ng mga dekada, pinatunayan ng Pilipinas na hindi lamang sila mahusay sa teknikal na aspeto, kundi mapagkakatiwalaan din ang kanilang karakter. Ang kulturang ito ng serbisyo at integridad ay isang extension ng diwang Pilipino. Habang ang mundo ay nag-uusap tungkol sa mga trade war at proteksyonismo, pinili ng Pilipinas ang isang mas mahirap ngunit mas pangmatagalang landas, ang maging pinakamaasahang kasosyo ng mundo. Ang pagiging maaasahan na ito ang naging pinakamatibay na depensa ng Pilipinas. Tiningnan ko sina Professor Lee at Nakamura. Wala na sa kanilang mga mukha ang dating pagmamataas. Sa halip, mayroong isang pinaghalong pagkabigla, pagkalito at kahit na isang bahid ng paggalang. Sa wakas, naunawaan nila na ang lakas ng Pilipinas ay nakatayo sa isang dimensyon na hindi nila kailanman naisip. Ngunit ang pinakamalalim at pinakadakilang inobasyon ng Pilipinas ay marahil hindi nakaukit sa mga kontrata ng negosyo, naging solemne at malakas ang tono ni Professor Vance. Ito ay nakatanim sa kaluluwa ng buong lipunan. Ito ay ang demokrasya. Lumitaw sa screen ang isang makasaysayang itim at puting larawan. Ang 1986 People Power Revolution sa EDSA, kung saan libu-libong mga tao, mga madre, at ordinaryong mamamayan ang humaharap sa mga tangke. Habang ang atensyon ng mundo ay nakatuon sa pagbagsak ng Berlin Wall, ang Pilipinas ay nagsasagawa ng sarili nitong tahimik na revolusyon. Ang People Power Revolution na ito ay walang karahasan, walang pagdanak ng dugo. Ang mga tao ay nag-aalay ng mga bulaklak sa mga sundalo, nagdarasal at umaawit. Sila ay mapayapang nanawagan para sa pagpapatalsik sa isang diktador at pagpapanumbalik ng demokrasya. Maraming bansa ang nagsakripisyo ng demokrasya para sa pag-unlad ng ekonomiya. Marami ring bansa ang nalubog sa matagal na kaguluhan at kahirapan sa paghahangad ng demokrasya. Sabi nila, hindi maaaring magkasabay ang ekonomiya at demokrasya. Huminto siya at tiningnan ang lahat. Ngunit pinatunayan ng Pilipinas sa sarili nitong paraan na nagkamali sila, nagbago ang screen, ipinapakita ang mga larawan ng mga Pilipinong bumoboto, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki at pag-asa. Matagumpay na naisakatuparan ng Pilipinas ang isang mapayapang transisyon mula sa autoritarianismo tungo sa isang buhay na demokrasya, at ito ay nagsilbing inspirasyon sa mga kilusang makademokrasya sa buong mundo. At ano ang bunga ng tahimik na revolusyong ito? Puno ng pagmamalaki ang boses ni Professor Vance. Ngayon, ayon sa Democracy Index ng The Economist,
ang demokrasya ng Pilipinas ay isa sa mga pinakamasigla sa Timog Silangang Asya. Kung ikukumpara, ang Tsina ay nasa ranggo na 148. Ang mga numero ang pinakamakapangyarihang wika. Nang magkatabing lumitaw ang mga ranggo na ito, natahimik ang buong bulwagan. Naging kulay abo ang mukha ni Professor Lee, habang si Professor Nakamura naman ay nagpakita ng malalim na pag-iisip. Ang mga dating tumatawa sa Pilipinas ay yumuko, namumula ang kanilang mga mukha. Ang isang matatag na demokrasya ay nakakakuha ng respeto ng mundo, patuloy ni Professor Vance. Pinatunayan ng Pilipinas na ang tunay na kadakilaan ng isang bansa ay hindi nakasalalay sa laki ng teritoryo o bilang ng militar, kundi sa mga halagang pinipili at ipinagtatanggol nito. Naramdaman ko ang isang di kapanipaniwalang pananabik. Noon pa man bilang isang siyentista, ipinagmamalaki ko ang mga teknolohikal na nagawa ng Pilipinas. Ngunit ngayon, lubos kong naunawaan na ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi maaaring balewalain ng mundo ang Pilipinas ay ang aming demokrasya. Ito ang pinakamahalagang bunga na idinilig ng dugo, pawis at mga pangarap ng di mabilang na mga bayani. Ang pagmamalaking ito ay higit na mabigat kaysa sa anumang datos. Ngunit ang kadakilaan ng isang bansa, sa huli, ay bumabalik sa kanyang mga mamamayan. Naging mainit at makatao ang boses ni Professor Vance. Saan nag-ugat ang mga tagumpay na ito sa ekonomiya at demokrasya? Ang sagot ay nasa karakter ng mga Pilipino. Lumitaw sa screen ang isang nakakadurog pusong larawan. Mga nawasak na bahay at tulay pagkatapos ng super bagyong Yolanda Haiyan noong 2013. Noong 2013, isang mapanirang bagyo ang sumalanta sa Pilipinas. Libo-libo ang namatay, milyon-milyon ang nawalan ng tirahan. Inakala ng buong mundo na hindi na makakabangon ang kapuluang ito. Ang sabi ng maraming internasyonal na media, tapos na ang himala ng Pilipinas. Ngunit muli nilang minaliit ang Pilipinas. Ang sumunod na larawan ay nagpapakita ng di mabilang na mga sibilyan at sundalo na naghuhukay sa mga guho gamit ang kanilang mga kamay, naghahanap ng mga nakaligtas. Sa unang sandali ng sakuna, walang naghintay ng utos. Di mabilang na mga pribadong grupo ng rescue, mga voluntaryo, mula sa lahat ng sulok ng Pilipinas ay kusang loob na dumagsa sa mga apektadong lugar. Ang may pera ay nagbigay ng pera. Ang may lakas ay nagbigay ng lakas. Isang kaibigan ng aking ama ang nagsabi sa kanya na noong mga panahong iyon, ang buong Pilipinas ay kumilos na parang isang malaki at mainit na organismo, nagsisikap na pagalingin ang sarili nitong mga sugat. Ang malakas na pagkakaisa at sigla sa gitna ng kahirapan, tinatawag itong bayanihan. At ang katatagang ito ay hindi lamang para sa sarili. Kapag nakatayo na sila sa kanilang mga paa, hindi nag-atubili ang Pilipinas na tumulong sa mundo. Lumitaw sa screen ang isang larawan ng mga Pilipinong health worker na ipinapadala sa iba't ibang bansa na sinalanta ng mga epidemya. Bago pa man naging popular ang mga malalaking donasyon, ang Pilipinas ay may mahabang kasaysayan ng pagbubukas ng pinto sa mga refugee mula sa mga White Russians na tumatakas sa revolusyon hanggang sa mga Hudyo na tumatakas sa Holocaust at mga Vietnamese boat people. Ginawa nila ito ng walang gaanong publisidad, tahimik na nag-aalok ng kanlungan. Saan nanggagaling ang lakas ng loob na ito? Mula sa kanilang likas na pakikipagkapwa-tao. Isang lipunan ay nasusukat sa kung paano nito tinatrato ang pinakamahina at kung paano ito nagbabalik sa mundo. At sa dalawang aspetong ito, ang Pilipinas ay nagpakita ng kahanga-hangang record. Nagpakita si Professor Vance ng huling larawan, isang madilim na pulang pasaporte ng Pilipinas. Sa huli, gusto kong pag-usapan ang tiwala. Sa mundong ito na puno ng pagdududa, ang tiwala ang pinakabihirang yaman. At ang kapangyarihan ng isang pasaporte ay isang salamin ng credit rating ng isang bansa. Ang pasaporte ng Pilipinas ay may visa-free access sa maraming bansa at teritoryo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ng mundo ang mga manlalakbay na Pilipino. Naniniwala silang ang mga Pilipino ay mga mamamayang sumusunod sa batas, sibilisado, at may mataas na kalidad. Ang tiwalang ito ay hindi nakuha sa pamamagitan ng pera o diplomatikong pressure. Ito ay naipon sa pamamagitan ng milyon-milyong Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo na sa loob ng mga dekada ay ipinakita ang kanilang katapatan, kabaitan at profesionalismo. Ito ang kanilang hindi nakikitang yaman. Mula sa estratehikong talino mahigit 500 taon na ang nakalipas hanggang sa determinasyong pangalagaan ang sibilisasyon.
mula sa pagiging makina ng pandaigdigang serbisyo hanggang sa pagiging inspirasyon ng demokrasya. At ngayon, sa kanilang katatagan, kabutihan, at pagiging mapagkakatiwalaan, iyan ang kumpletong sagot ng Pilipinas sa mundo. Pagkatapos ng talumpati ni Professor Vance, ang buong bulwagan ay nabalot sa ganap at malalim na katahimikan. Halos 1 minuto, walang isa man sa 500 na manonood ang nagsalita. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang kolektibong pagkabigla habang pinoproseso ang napakalaking impormasyon. Ang mga ekspresyon sa mukha ng mga tao ay nagbago mula sa paunang paghamak tungo sa pagkamangha sa gitna at ngayon ay isang malalim na pag-iisip at paggalang. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo si Profesor Nakamura. Professor Vance, salamat po. May bahagyang panginginig sa kanyang boses. Ako, ikinahihiya ko ang aking dating kamangmangan. Akala ko, ang Japan ang nagturo ng teknolohiya sa rehiyon. Ngunit ngayon, naintindihan ko na ang Pilipinas ay tumahak sa isang landas na lubos na naiiba sa amin. Ngunit parehong kahanga-hanga, inaamin ko, napakakaunti ng alam namin tungkol sa aming mga kapitbahay. Pagkatapos sabihin iyon, yumuko siya ng malalim kay Professor Vance. Sa kulturang Hapones, ito ang pinakamataas na pagpapahayag ng paggalang. Sunod na tumayo si Professor Lee. Ganoon din ako, palagi kong ipinagmamalaki na ang China ang sentro ng silangang Asya. Ngunit sa harap ng mga nagawa ng Pilipinas, dapat kaming matutong magpakumbaba. Bahagya rin siyang yumuko. Lalo na sa pagpapanatili ng katutubong kultura habang nakakamit ang pag-unlad ng ekonomiya at demokrasya. Ito ay tunay na isang pambihirang tagumpay. Sa puntong iyon, nagtaas ng kamay ang estudyanteng taga-India na unang nagtanong. Puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Profesor, labis po akong humihingi ng paumanhin. Nagtanong ako ng isang napakawalang galang na tanong nang walang anumang kaalaman tungkol sa Pilipinas. Ngumiti ng mainit si Professor Vance. Okay lang, dahil sa iyong tanong, nagkaroon tayo ng pagkakataong mailabas ang katotohanan. Ang kamangmangan ay hindi kahiyahiya. Ang ayaw matuto ang tunay na kahiyahiya. Isang manonood ang sumigaw. Mukhang kailangan na nating baguhin ang ating mga textbook. Sa sandaling iyon, pumutok ang palakpakan. Noong una, 1 o 2 tao lang, ngunit mabilis itong kumalat na parang apoy sa buong silid. Pagkatapos, isa-isang nagsitayuan ang mga tao na nauwi sa isang standing ovation. 500 sa mga pinakamatalinong isipan sa mundo. Lahat ay nakatayo, pumapalakpak para sa Pilipinas. Ang palakpak na iyon ay hindi lamang para kay Professor Vance, kundi isang pagpupugay sa kapuluan ng Pilipinas. Isang paggalang sa katotohanan. Tumayo rin ako, ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 35 taon na naramdaman kong maaari akong tumayo nang may dangal bilang isang Pilipino. Sa wakas, tumulo ang aking mga luha. Ngunit hindi na ito mga luha ng hinanakit. Ito ay mga luha ng pasasalamat, ng pagmamalaki, ng kagalakan na sa wakas ay nakita na ng mundo. Tinapik ng isang kasamahan ang aking balikat. Congratulations, Professor. Ang iyong bansa ay tunay na pambihira. Tumango ako ng mariin. Sa sandaling ito, naramdaman kong tunay na akong naging isang buong Pilipino. Pagkatapos ng forum, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. May nag-record ng buong talumpati ni Professor Vance at in-upload ito sa YouTube na may pamagat na, sa Harvard, ang katotohanan tungkol sa Pilipinas ay nabunyag. Sa unang araw, umabot sa 100,000 views. Bumuhos ang mga komento. Diyos ko, ganito pala ang Pilipinas. Bakit hindi ito itinuro sa paaralan? Tinalo ni Lapu-Lapu si Magellan, ang People Power Revolution? Grabe! Sa loob ng 1 linggo, ang views ay umabot sa 5 milyon. Nag-viral ito sa buong mundo. Nagunahan ang mga media outlet sa pag-uulat. CNN, ang nakatagong hiyas ng Asya, ang muling pagtuklas sa Pilipinas. BBC, ang tahimik na revolusyon, paano binago ng Pilipinas ang mundo. Le Monde, higit pa sa Korean Miracle, ang Philippine Miracle. Ang presidente ng Harvard ay naglabas ng isang kagyat na pahayag. Matagal na tayong nabilanggo sa mga pagkiling. Lubos nating palalawakin ang ating pag-aaral tungkol sa Pilipinas. 1 linggo pagkatapos, opisyal na inihayag ng Harvard ang pagtatatag ng Philippine Studies Center na si Professor Vance, siyempre, ang unang direktor. Hindi lang iyon, ang MIT, Yale, Princeton, Stanford, lahat ng nangungunang universidad sa Amerika ay nagunahan sa pagbubukas ng mga kurso tungkol sa pag-aaral ng Pilipinas.
Isang taon pagkatapos, muli kong nakita si Professor Vance sa unang anibersaryo ng Philippine Studies Center. Professor Reyes, kumusta na? Mabuti po, Professor. Salamat sa inyo. Ngayon, maaari ko nang ipagmalaki na ako ay isang Pilipino. Magkatabi kaming naupo sa isang bangko sa tabi ng Charles River, pinapanood ang paglubog ng araw. Professor, bakit ninyo pinag-aralan ng ganoon ang Pilipinas sa loob ng 25 taon? Ngumiti siya. Pagkatapos bumalik ng aking ama mula sa Pilipinas, lagi niyang sinasabi, ang mga tao sa islang iyon ay espesyal. Isang araw, mamamangha ang mundo sa kanila. Tumingin siya sa kalangitan. Tama ang aking ama. Nakumpleto ng Pilipinas ang isang tahimik na revolusyon. Hindi nagyayabang, kundi tahimik na humahakbang. Paisa-isa, tumango ako. Oo, ang lakas ng katahimikan. Tama, ang mga Pilipino ay hindi gumagawa para patunayan ang isang bagay sa iba. Ginagawa nila ito para mabuhay ng mas mabuti. Ngunit sa prosesong iyon, lumikha sila ng mga himala. Mula ng araw na iyon, muli kong pinag-isipan ang lahat tungkol sa pagiging Pilipino. Bakit lagi nating minamaliit ang ating sarili? Bakit hindi tayo nangangahas na ipagmalaki ang ating mga nagawa? Marahil dahil masyado tayong mabilis tumakbo. Nawala na tayong oras na lumingon para tingnan kung gaano nakalayo ang ating narating. Ngunit ngayon, dapat nating malaman. Ginamit ng ating mga ninuno ang talino para talunin ang isang pandaigdigang kapangyarihan. Pinangalagaan ng ating mga ninuno ang apoy ng sibilisasyon para hindi ito mamatay. Itinayo natin ang isang himala sa ekonomiya mula sa mga guho. Nakamit natin ang bunga ng demokrasya sa ilalim ng diktadurya. Hinahawakan natin ang pulso ng mundo sa pamamagitan ng ating serbisyo at talento. Nakuha natin ang tiwala ng mundo sa pamamagitan ng ating kabutihan. At ngayon, ang ating kultura ay malumanay na yumayakap sa buong mundo. Lahat ng ito, tahimik nating ginawa. Hindi para magpatunay, kundi para mamuhay ng may higit na dangal. Ang henerasyon ng ating mga magulang ay nagsakripisyo para sa susunod na henerasyon. Ang ating henerasyon ay nagsisikap para suklian ang sakripisyong iyon. Ang pamanang ito ang nagbunga ng himala sa ekonomiya, nagsakatuparan ng demokratikong pagbabago at lumikha ng isang Pilipinas na mayaman sa pagkakaiba-iba at puno ng buhay ngayon. Ngayon, ang mundo ay nakatingin sa Pilipinas. Hindi na tayo ang di nakikitang kapuluan, ngunit dapat tayong manatiling mapagkumbaba dahil iyon ang ating estilo. Tahimik, ngunit tiyak na sumusulong. Iyan ang landas ng Pilipinas. Mga kababayan, tayo ay mamamayan ng isang dakilang bansa. Huwag natin itong kalimutan.